Sino ba talaga nagpapalaki ng anak mo? Ikaw na magulang niya o ang social media? Aminin po natin mami at daddies, sobrang pagod natin, tablet o gadget na lang ang nagpapatahimik sa anak natin. Pero alam mo ba, na unti-unti nang ninanakaw ang puso at spiritual identity ng mga influencers at algorithm ng anak. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito. New day, new parenting content na naman po tayo mami at daddies. Isang mahirap na katotohanan na pag-uusapan natin ngayon. Pansin mo ba na mas kilala ng anak mo ang mga influencers at YouTubers kaysa sa mga aral ni Lord? Madalas po kasi, binibigay natin ng gadget sa anak natin para lang pumalma siya. Pero hindi natin namamalayan, pinapaubayan na pala natin ang anak natin sa social media. Magkakot lang ako ng isang verse dito guys. No? Sabi po sa Psalm 127:3, ang mga anak ay isang pamana mula sa Panginoon. Ang ibig sabihin lang po niyan, pinahiram lang po sila sa atin para alagaan at para bigyan ng spiritual na gabay. Kaya ang floating question po natin ngayon, sino ba talaga ang nagpapalaki sa anak mo? Tayo po kasi guys bilang isang magulang, ang mananagot sa Panginoon kung paano natin hinubog ang puso ng mga anak natin. Ang kagandahan lang po, hindi pa huli ang lahat para bawiin sila o social influence na nai-experience nila. Ito po guys ang 5 paraan para gampanan natin ang sagradong tungkulin natin sa mga anak natin. Una, ilimit natin ang screen. Lagi po natin kausapin ang anak natin. Bawasan natin ang oras nila sa gadget. Gamitin po natin yung oras na yon para kausapin sila tungkol sa nangyari sa kanila buong maghapon at tungkol sa kabutihan ni Lord sa buhay natin. Maging presente po tayo. Hindi lang mo physically present but spiritually present sa anak na. Pangalawa guys, no, mag-set ng daily prayer habit. Turuan natin silang tumawag sa Panginoon araw-araw. Sa pagising pa lang guys, no, pagkain pa lang at bago matulog. Ang panalangin ng kanilang pinakamalakas na proteksyon sa outside world at sa social media. Maging gatekeeper po tayo ng pinapanood nila. Yan po yung susunod natin. Bantayan natin na maigi ang pinapanood, pinapakinggan ng anak natin. I-filter po natin ang mga contents na sumisira sa pagiging inosente nila at sa values natin. Pang-apat guys, no, train them in the way of truth. Sabi nga po sa Proverbs 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakarin. Turo mo sa anak mo kung ano ang tama at mali ayon sa Biblia. Hindi kung ano ang uso sa TikTok. Panghuli po, no, i-cover sila ng prayer at fasting. Bilang magulang, ipaglaban po natin sa tuhod ang anak natin. Ipanalangin natin na ingatan sila ng Diyos. Ingatan ng Diyos ang puso ng anak natin mula sa impluensya ng kaaway. Ngayon ko na-realize guys, no, na ang pinakamahalagang pamana na may bibigay ko sa anak ko ay hindi po yung gadget o pera o material na bagay, kundi ang malalim na pagkakakilanlan nila kay Lord. Kaya tandaan po natin daddies at mommies, ang kaluluwa ng anak natin ay mahalaga. Proteksyonan po natin sila, gabayan po natin sila, at mahal din natin sila na may karunungan mula sa Diyos. Ikaw daddy at mommy, paano mo binabalanse ang paggamit ng gadget at ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa anak? Mag-share ka naman ng tips mo sa baba para makatulong din tayo sa iyo.